Kung may problema ka sa lumot, tulad ko, ayan, nilulumot tong aking rampahan dito sa may garahe. At sakto naman, may natira akong flexiband na konti. So, hinaluan ko ng semento. Tapos, nilagyan ko yung itong part na to. Tinesting ko lang kung effective siya. Kasi yung teorya ko sa lumot, pag pumapasok o sumisiksik dun sa simento, yung tubig, tapos yung alikabok, saka lang siya tutubuan ng lumot. So, pag may lumot na, madulas, syempre, kailangan nating alisin o linisin yung lumot gamit ang either manual na brush o kaya itong tulad nitong ginagamit ko ay power washer. So, effective naman yung mga yan panglinis. Kaso, ang problema, sa katagalan habang nag-i-spray ka or nagbabrush, yung semento natin numinipis na nauubos. So, lumalabas yung mga graba na lang. Tapos pag masyado nang nakausli yung graba, syempre pag naapakan na sipa, natutuklap. Kaya yung pag-i-spray ng power wash or pagbabrush, temporary solution lang siya eh. So, at saka masama yung effect dun sa ating mga pavement o kaya sa mga semento. Kaya naisipan ko tong gawin yung pag-a-apply ng waterproofing para hindi sumiksik yung tubig dun sa simento at hindi na siya tubuan ng lumot. So, ayan, dito makikita nyo na nililinis ko na nga ng pressure washer yung pavement na yan, yung may lumot. So, makikita nyo naman na makapal na nga. Alikabok at lumot yan nagsasama na. So, after ko yan malinisan, ay a-applyan ko na yan ng flexiband. So, eto na nga, bumili na nga tayo nitong flexiband para i-apply doon. So, syempre, una pa rin haluing maigi. Tapos, ang gagawin ko ay dalawang halo. So, tinansya ko lang yung una kong ipapahid kung ilan. Tapos, nilagayan na natin ang semento. Yung gusto kong tawag dito halo, yung medyo malabnaw ng konti sa unang pahid kasi para dumikit at sumiksik siya dun sa pavement. Kasi pag masyadong malapot, baka hindi niya ma-penetrate yung mga kanal-kanal o mga uka-uka ng semento natin. So dito nga ay inumpisa na natin yung ating first coating. Kung mapapansin niyo itong bandang gilid ay ito yung dating merong nilagyan ko na ng flexiband. Kaya nakita ko na effective naman siya kasi yung nilinis natin kanina merong lumot. Pero itong mga na-applyan ko ng flexiband, wala siyang lumot na tumubo. Kaya tinuloy ko na itong buuhin. So makikita nyo dyan sa first coat, meron mga kanal na malalalim. So dinodoble ko na agad yun kahit hindi pa siya tuyo. Yung oras na to ng pag-apply ko tanghali ito kaya ang bilis lang niyang matuyo nung flexiband natin kaya minamadali ko baka tumigas yung ating halo. Kaya yan yung unang halo ay almost ma-cover niya na yung buong area. Parang 1/3 lang yan ng flexiband eh. So, yung dinodoblehan ko yung mga malalalim yung kanal tsaka yung mga kita na yung mga bato-bato ng semento, yung graba. Dahil nga kaka-spray at kaka-brush.
So, yan na yung ating finished product. Yung project natin, tapos na yan. 2 coats yung ginawa ko, yung iba, yung mga malalalim, tsaka mga makakapal na, mga nakaumbok na graba. Mga 3 coats yung ginawa ko dyan. So, yan na yung ating finished product. Kaya, aantayin ko na lang din tong matuyo. Tapos, pwede na ulit yan lakad-lakaran. And then, i-update na lang natin sa video kung effective yung waterproofing.